Hello, magandang gabi. Mayroon pa tayong isang magandang balita. Oy, magandang madaling araw na pala. 12:00. Hating gabi, magandang hating gabi. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay mukhang nabigo na naman ang Pilipinas sa pagkuha kay Arnie Tevez. Ano po ba ang nangyari? Ang nangyari po kasi ay ganito. Nagpalabas po ng habeas corpus utos ang korte sa Timor-Leste at pinigilan ang executive offices, pinigilan ang Bureau of Immigration Police ng Timor-Leste na ipadala si Arnie Tevez sa Pilipinas. So, yan naman po ang komplikasyon natin. So, therefore, ay isa naman dagok yan sa ulo ni Dinan ni BBM, ni Dinan Marcos. So, ngayon, pagkaganoon na mangyari, ano naman diskarte? Kasi po, ang pinaka-pinoproblema ko dito ay unang-una, ang general statement ko po rito ay mamroblema po ang Pilipinas sa kanilang kagustuhan na dalhin si Tevez sa Pilipinas. Yan pinaka-problema ko. Pero kung ako tanongin nyo, dapat ka naman po talaga hulihin si Tevez at maidala rito at parang dapat sana ginawa din kagaya sa kay Duterte, dito rin siya lilitisin si Duterte kagaya kay Tevez. Pero Tevez, ang problema niyan, malakas ang kapit. Yan po ang nakikita ninyo na ang galing talaga ng ginagawa ng pera. Yan po ang katotohanan ng buhay na kapag ikaw ay walang pera, marami kang maging problema pag wala kang pera. Yan po ang nangyayari dito. So ngayon, at ang ating pag-usapan ay ano kaya? Saan pupunta ito? Saan tutungo ito? Kasi kababasa ko lang po ng balita na kung saan ay sinasabi na kalalabas lamang po ng utos ng korte ng Timor-Leste at inutusan si Ramos Horta at mga tauhan niya na pigil, huwag niyong i-deport sa Pilipinas si Tevez. Yan po ang nangyayari. So kung hindi ma-deport sa Pilipinas, problema na naman, sakit naman ng ulo. Paano kaya madadala? Ito po yung pinakabagong balita na dumating kanina 10 minuto lang po ang nakalipas at ito po yung balita. Yan. Timor-Leste ready to deport Tevez but court issues writ of habeas corpus. Yan. Timor-Leste ready to deport Tevez. Nakinabasa nyo? But court issues writ of habeas corpus. Yan po ang pinakamalaking problema sa ating bayan ni BBM. Pinupuri ko rin si BBM dahil dito tinrabaho niya talaga si Tevez. Dapat naman mahuli na talaga yan. Ako kasi kumbinsido po ako na guilty si Tevez. Ayan yan si Arnolfo Tevez. Basahin natin ngayon yung ang balita. Sinabi rito, the Timor-Leste government has announced that it would deport former Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. immediately. However, the Timor-Leste Court of Appeals yesterday issued a resolution which granted the petition for habeas corpus filed by Tevez counsels to prevent his immediate deportations. Ang dami niyang abogado sa Timor-Leste. Ay, may pera kasi, kaya kayang-kaya niya. Ito rin, lawyer Ferdinand Topacio. Si Topacio naman, abogado na rito sa Pilipinas. Tevez Counsel in the Philippines confirmed the issuance of writ of habeas corpus which gave Timorese authorities 48 hours to present him before the appellate court. Sa appellate court pa pala. So, ang habeas corpus po ay ginagalang ng mga opisyal sa Timor-Leste ang kanilang korte. Independent daw yun.
Sabi naman dito ng court, Your Excellency is hereby notified to pronounce itself within 48 hours under the habeas corpus request presented by the defendant Arnolfo Alipit Teves Jr. The court said, inutusan yung presidente ng Timor-Leste na dalhin sa korte si Arnolfo Teves. If the Timorese government would heed the court's order, this would mean that Teves cannot be deported at least within 48 hours. Reacting on the issuance of writ of habeas corpus in favor of Teves, Department of Justice spokesman Jose Dominic Clavano said, all these legal challenges being put before us are worth going through for the victims. We reiterate, we want him to come home to face the charges. We want a chance at justice. Meanwhile, in an official statement, the Timor-Leste said Teves' presence in the country poses disruptive factor in bilateral relations between Timor-Leste and the Philippines and establishes a serious precedent with potential implications for internal security. It said the decision was made by the Ministry of the Interior, which cited Teves' lack of valid visa, legal authorization to remain, and holding a passport that the government of the Philippines has cancelled as basis for his deportation. The decision, which takes effect immediately, is based on national legislation regarding migration and asylum. And is grounded in the risk that his citizens' continued presence poses to public order and national security. The government considers the presence of a fugitive citizen in Timor-Leste a threat to national security and interest. It added that Teves' continued stay undermines the country's reputation ahead of its full accession to the Association of Southeast Asian Nations in October. Teves has a standing arrest warrant issued by a local court for allegedly masterminding the killing of then Negros Oriental Governor Ruel Digamo last March 2024. He left the country even prior to the issuance of the arrest warrant and sought political asylum in Timor-Leste. So, ladies and gentlemen, ang klarong-klaro makikita ko sa mga statements sa balita na ginamit ni BBM ang kanyang influence. Sinabihan niya si Ramos Horta na presidente ng Timor-Leste, pag hindi niyo ibigay sa amin si Teves, ay hindi kami buboto para ipapasok ka sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Gustong-gusto ng Timor-Leste makapasok. So, kaya gumalaw ang Timor-Leste at hinuli si Arnie Teves kahapon. So ngayon, ang paghuli, kagabi, ang paghuli sa kanya, ang ginamit po ay immigration agents nila. So, big sabihin, hindi pwede sa police nila kundi immigration agents nila. Pero, maagap naman ang mga abogado ni Arnie Teves doon sa Timor-Leste. Kaya nagsampa po sila ng petition for the writ of habeas corpus. At inutusan ng Appeals Court ng Timor-Leste, ang presidente ng Timor-Leste na idalhin sa korte ang katawan ni Arnie Teves in 48 hours. Yan po ang nangyari. So ngayon, because of that development, ay nalalagay naman sa balag ng alanganin kung matutuloy pa ba ang ating kaso laban kay Arnie Teves. Yan po ang naging problema. So, Nanit Dayaw, that's good news. Sabi niya, Konda B. Alim, Idol Sir Toto, salam, watching from Palawan, El Nido. Wow. Sige, sa Palawan, El Nido, baka pupunta ako dyan. Madaling Astra Housing, good evening. So, ito po yung pinakamalaking kwento ngayon. Kanina kasi po, binalita na mahuli na siya, dadalhin na siya sa Pilipinas. At nagsalita pa yung anak ni Arnie Teves na si Axel Teves na nagpadala na daw ang Philippine government ng
private jet doon sa Timor Leste. Kung ganoon parang ang ginamit ba kaya na private jet doon kay yung ginamit din kay Duterte? Malamang. So ngayon kung ganoon ang pabor ako sa paghuli kay na mapunta dito. Pero tingnan mo naman tingnan mo ang Timor Leste, ikumpara mo sa Pilipinas. Ang Timor Leste ay sabihin mo na kung ano man ang meron sa Timor Leste, pero ginagalang po nila ang batas nila. Ginagalang nila ang kanilang bansa. Ginagalang nila. Ngayon, ang sa Pilipinas naman, nag-request ng ICC i-arestuhin at talaga inaresto. Diniretso kagad, hindi dinaan sa korte. Kasi kung dinaan din sa korte, makahingi pa ng piyansa si Digong. Ito naman kay Arnie Tevez ay mabilis gumalaw ang abogado ni Tevez. Itong sa abogado naman ni Duterte, mabagal ang galaw sa totoo lang. Kaya nagkaganon yan. So, ngayon, kung ganito ang nangyari, kumpara mo yung bansang Timor Leste ay gumagalang sa karapatan ng tao na kahit hinuli na nila ay hindi kagad-agad dineport mula sa kanilang bansa ang tao. Kasi ang gusto nila, akala na ang katwiran ni Marcos, parang ginamit pata dyan ng na Interpol. Kaya lang walang Interpol sa Timor Leste. So, ngayon, para ipakita naman ganun din ang gagawin, ay ginawa din sa kay Duterte, nilabas at pinresenta, pinadala kayo sa deheg. Ito naman si Tevez, maalakalan lang makukuha nila. Madaming pera to Ang hirap to. Ang abogado niya sa Timor Leste ay marami. At mga top lawyers pa doon sa Timor Leste ang mga abogado niya. Akalain mo, dating secretary ng Department of Justice ng Timor Leste, ang isa sa abogado niya. So, ganun po ang problema natin dito kay Arnie Tevez. Hindi siya maumpisa ng trial sa kanya dito sa Pilipinas. While si tawag nito si Arnie Tevez ay marami ditong influensya. Bakit gustong-gusto nila ni BBM dito ita-trial, dito kakasuhan? Bakit si Duterte hindi nyo dalhin dito? Pare-pareho lang naman yan. Walang pinag-iba yan. Total, hawak nyo naman ang mga pulis. Hawak nyo na lahat. Bakit pa kayo matakot kay Duterte? Dapat dito si Duterte kinasuhan. Okay? So, ito nga sa aking punto dito ay ano na naman ang nangyari sa ating bansa. Okay, pinupuri ko si BBM sa kanyang galaw, na sa kanyang minimithi at ginawa niya ng paraan na mabalik dito si Arnie Tevez sa Pilipinas. Pero hindi ko naman siya pinupuri sa ibang bagay. So anyway, ang atin lang dito, ang dasal lang natin dito ay sana matalo yung habeas corpus ni Arnie Tevez at mapilitan na siya balik. Pero i-discuss natin konti ang komplikasyon. Sabi ng kanyang abogado dito sa Pilipinas na si Ferdinand Topacio, ay nagsampa raw yan pala yan maliban sa habeas corpus, may sinampang petition for asylum si Arnie Tevez sa Timor Leste. At ang petition niya for asylum ay hindi pa na-desisyonan. So, hindi siya pwede, sa totoong kwento lang, hindi siya pwede ialisin sa Timor Leste at itapon dito sa Pilipinas kasi nakapending pa, buhay pa ang kanyang petition for asylum. Ano ba yung petition for asylum? Kahit sinong tao makapunta sa ibang bansa, kagaya ng ginawa ni Mayor Jed Mabilog ng Iloilo noon, nang sumibat siya, mayor pa siya, sumibat na siya ng bansa kasi tinabihan siya, papatayin siya ni Duterte. So ginawa niya ay nagsampa siya ng petition for asylum sa Amerika at nag-grant naman. So, ang asylum po, kahit wala ka pang papel, wala pang passport, ay talagang igagalang ng kahit sinong bansa yan. Yun po mga, kagaya kay Harry Roque, nagsampa siya ng petition for asylum sa the Netherlands. So ngayon, ang panlaban niya para hindi siya hulihin. So ngayon, sa batas ng international law, ay kahit sino mga tao na magsampa ng petition for asylum,
ay hindi mo pwede, kahit sinong bansa, hindi niya pwede sipain. Igagalang nilang karapatan ng tao nagsasampa ng asylum. Although hindi natin alam kung papayagan siya sa asylum o hindi, pero ganun po ang ibang bansa. Ang Pilipinas, wala. Wala. So anyway, let us pray. No, natuwa na nga nun si Janice Digamo na madadala na rito ang pumatay sa kanyang mister. At by the way, si Janice Digamo ay nanalo pala sa pagka-congressman. Ngayon, pag-usapan natin si Janice Digamo later on sa ibang vlog. Ito na muna ang vlog natin ay patungkol lang kay Arnie Tevez. So, abangan natin kung matalo siya sa pagka-habeas corpus niya ay papupunta siya sa Pilipinas. Pero kung mananalo siya, problema na naman tayo. Okay? So, si Abisja, good morning, Sir Toto. Pwede po ba makakonsulta sa iyo about sa lupa? O, sige. Pwede po. Ano lang yan, libre lang yan. Pero, daw kasi na ako, disbarred na ako. Pero mamautak ako. Marami kong alam. At kumuha ka ng abogado pagkatapos mo makakonsulta sa akin. Okay, si Lalusi Suli, nakita lang sa ASEAN Summit si BBM at ang Timor-Leste President ay nagbago ng lahat. May malaking opera. Tapos Lani Vargas, ang nagpapatay kay Digamo at iba po. May involved na gaming internet na na-involved ang gobyerno ni Marcos at involved dito si Marantan na ngayon nasa Davao City. Naka-assign basahin ko ngayon, naka-assign sa Davao City. Involved dito si Marantan at ngayon nasa Davao siya naka-assign. Ang mga pulis niya, ang mga tauhan niya. Okay. Ganun ba? So, ibig sabihin sila ni Marantan nagpapatay kay kay Digamo? Yan ang sabi niya. Pero tingnan natin kung sabi nung nakita sa ASEAN Summit, si Lani Vargas naman, tauhan ni Marantan at siya involved dito at involved Marcos admin at dahil may kaaway sa gaming internet setup. Okay. So, ang pinag-awayan ay Ang pinag-awayan ay Sugal, Mary Jean Andrade, Romel Bingson, Ohio, Gosaimasu. Okay. Sa Japan. So, ang ibig sabihin nito, pwede rin mangyari na ang dahilan ng pagpatay ay kagaya si Arnie Tevez. Pwede ba pwede bang nangyari dito si Atong Ang? Kasi magkaaway si Atong Ang at si Tevez. Pwede bang nangyari si Bong Pineda involved din sa tinatawag na online sabong. Ito po ang inumpisahan nito So, anyway, Elmer Villanueva, watching from Cedar Rapids, USA. Sino pa iba? Si Rogelio Rosalin, watching from North Dakota, USA. Villa Baliw, si Marantan yan. Ganun ba? Bigyan nyo ako ng ideya kung bakit si Marantan tinuturo ninyo. So, magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga na pala. Lampas na pala hating gabi.